Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang oras po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Mga kaibigan, muli magpapaliwanag po tayo sapagkat ayaw kong meron pong mga tagapanalig po natin o nakikinig po sa atin o follower natin na magkakaroon ng masamang interpretasyon sa ating pong pagkatao. Una sa lahat, yan pong bandera na sa likuran ko. Ang katanungan, bakit daw ba nasa pula ay nasa ibabaw at hindi asul? Pagka nasa ibabaw kasi, ang paliwanag po dyan ng ating po mga tagapagpaliwanag ay para po bang nagbabadya ng giyera. Ako raw po ba ay para nagsasabing naghahayag ako ng giyera? Opo, giyera po laban sa mga trolls, giyera laban sa mga Duterte fanatics, giyera tigit laban po sa China. Kaya po, opo, ayan po ang aking bandera, yung pula na sa taas, binibigyan ko ng dangal, binibigyan ko ng ningning, binibigyan ko ng tapang ang aking pong bandera ng aking pong bansa. Yan po ang aking pong paninindigan at kung meron pong kaparusahan yan, handa ko pong harapin at ipaglaban ang aking pong karapatan na lumaban, laban po sa mga mananakop, laban sa mga mapangapi, laban po sa mga nag-aasik ng kasinungalingan or fake news peddlers. Kaya nga po, pinapaliwanag ko sapagkat ayoko pong magkakaroon kayo ng para pong pagdududa na nabubuwang na ba ito si Carbonell? May topak nga ba ito? Sabi nga ni Duterte, may topak daw yan si Carbonell. Papiliin mo yan, kwarta o bayan, ba sa bayan siya? Hanap buhay ba o away? Sa away siya. Abay, kung ganun po talagang patakaran at itinuturing po nilang may topak yung mga taong ganyan, aaminin ko po, may topak po ako sapagkat ang ating pong bansa ay walang kaakibat na pera. Hindi po tayo senador, hindi po tayo Marcoleta, hindi tayo Padilla, at hindi po tayo Cayetano, at iba pang swapang na senador. Mga kaibigan, mga traidor na senators, Chinators. At tungkol po naman sa aking pagiging Muslim, alam po ninyo, ang relihiyon ay napaka-pribadong bahagi ng ating buhay. Hindi minsan po ako naghihikayat na maging Muslim ang kahit na sino, mga kaibigan, sapagkat ang paghihikayat ay bawal sa kamusliman. Sapat na ikaw ay Muslim pag ikaw ay naniniwalang iisa lamang ang Diyos at ang tawag sa Diyos ay Allah. Hindi po pangalan yan. Yan po ay tawag. Ibig sabihin, sa English, ang ibig po sabihin ng Allah ay God. Sa Tagalog, ang ibig po sabihin niyan ay Bathallah. Sa El Shaddai, ang tawag po nila ay Yahweh. Pag ikaw ay masama ugali, ang tawag po dyan ay Yawa. Kaya po, tayo po ay naniniwala na hindi po dapat pagtalunan niyang relihiyon. At pag ikaw ay uto-uto at naniniwala ka kay Duterte, abay ang tawag sa iyo ay Kibuloy follower. Pag ikaw ay naniniwala yun po kay Marcoleta, ibig sabihin, iglesia ni Marcoleta ka. Sapagkat hindi po tayo naniniwala na hindi tama ang pinaglalaban ng iglesia. Hindi lamang tama ang pinaglalaban ng ilan sa mga ministro ng iglesia. Hindi tayo naniniwala na tama na itiwalag
ni Minister Manalo ang kanyang sariling ina at kanyang sariling kapatid dahil lamang nagsalita ito tungkol sa korupsyon nangyayari sa iglesia. Ngayon, meron din po siyempre pumipinta sa akin, Muslim daw ba ako? Opo, lahat po ng Pilipino ay Muslim. Kaya lamang, nung dumating Kastila dito, pinalood sila, sinakop ang kanilang kaluluwa, sila ay naging colony ng Spain, kaya sila po ay naging Kristiyano. Lahat ng naniniwala ng Diyos ay si Kristo, ang tawag po dyan ay Kristiyano. At yung mga naniniwala na meron pong totoong Diyos na iisa lamang na siyang may likha ng langit at lupa at siya na rin ang may likha kay Jesucristo bilang anak ni Maria, mga kaibigan. Abay, ang tawag po sa kanila kung ano-ano. Pero ako po'y naniniwala at pagtina sa isang Diyos. At pag ako po'y tatawagin na Muslim, dahil po dyan, so be it. At ang aking po kasagutan, opo, nagbalik Islam po ako sapagkat lahat ng tao, lahat ng mga hindi pa nagiging Pilipino nung araw, Muslim po yan. Ngayon, pagka meron nagtatanong ko ako po'y tunay na Muslim, opo, maaari kong sabihin na pag ang iyong paniniwala ay isang Diyos at naniniwala ka sa mga turo na hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat ganyan, huwag ka kakain ng baboy. Alam po ninyo, kaya mga Muslim, hindi kumakain ng baboy sapagkat yan ay madumi, hindi lamang po sa kanilang pagkain, kundi sa kanilang pag-uugali, pagtatampisaw sa maruming mga lugar, kababuyan yan. Tingnan po ninyo kahit ng mga biik, nakatungo pag maglakad. Bakit? Hiyang-hiya sila sapagkat ang nanay nila ay baboy. Mga biik na yan ha, kung maglakad po na nakatungo, sapagkat ang nanay nila ay baboy. Ngayon, mga kaibigan, ang aking pagiging Muslim, pagka meron nagtatanong, Muslim ba yan? Bakit niya nilalabanan si Robin Padilla? Abay, hindi naman totoong Muslim yan. Si Robin Padilla ay, ewan ko, ano religion yan? Duterte-titis yata. Para po, appendicitis yan eh. Duterte-titis. Prostatitis. Ayan, pare-pareho po yan. Prostatitis, Duterte-titis, Ronald Bato-titis, Robin Padilla-titis. Mga titis kayo, mga kailangan kayong lipulin. Lahat ng mga senador na kumakampi sa China ay dapat pong lipulin. Dapat ikahiya. Dapat pag nakita natin sa karsada, iparamdam natin sa kanila, ikinahihiya namin kayo. Kayo mga senators, kayo na nagtatanggol sa China, ikinahihiya namin kayo. At yung mga nagsasabing gusto kong siraan kung totoo kong Muslim, wala akong pakialam sa inyo. Hindi po ko tatablan yan. Ako po ay mataas ang aking posisyon politically sa pagka-Muslim. Politically, I am the Minister of the Sultanate of Sulu on the Department of Public Affairs. Sa relihiyon, ako po ay haji. Ang ibig sabihin ay nagampanan ko na yung 5 haligi ng pagiging Islam. Ano po yan? Una, magsasabi ka na ikaw ay naniniwalang iisa lamang ang Diyos. La ilaha illallah. At yung pagsabing Shahada Muhammad Rasulullah. At sumusumpa ako na si Muhammad ay ang kanyang sugo. Ay nagawa ko na po yan. Pangalawa, ikaw ba'y nagdadasal 5 beses isang araw kay Allah? Abay, opo. Hindi lang 5 kuminsan. Kung nagigipit po tayo, ay Allah agad. At ang pagdadasal hindi nakuha sa haba.
kahit na isang bigkas mo lamang, Subhanallah, Allahu Akbar. At pag ang iyong pagkatao ay nananalig, yan ay ang totoong sala o yan ang totoong dasal, mga kaibigan. At ang panghuli, ako po ay nakakompleto na ng pilgrimage sa Mecca, sa Makkah. At ako po ay haji. So yung mga gustong malaman kung ako tunay na Muslim, haji po tayo. Pero wag po ninyo dyan titignan ang aking pagkatao. Titignan ninyo ang pagkatao ko sa nakikita ninyo, sa napapakinggan ninyo, sa nababalitaan ninyo. Wala po tayong bahid korupsyon sa ating pong pagkatao, kahit na chismis o kahit na paninira ng kapwa media man. Pwede nila akong sabihin ng kahit na ano, pero walang pwede magsabing, ay bata ni Kwan yan, bayaran yan. Yan ang huwag niyong gagawin sapagkat yan ay walang katotohanan. At yun po nagsasabi na bakit daw po ako may itak, hindi po itak yan. Yan po ay kris o simbolo ng pagtutol ni Lapu-Lapu sa pananakop ng kanyang kaluluwa at ng kamusliman ng kampon ni Magellan at ng kanyang Kristyanismo. At sapagkat ako po ay royalty, ako po ay opisyal na datu under the Sultanate of Sulu by virtue of my ordination na sa akin pong papeles yan as datu of the Sultanate of Sulu and ordained as minister, appointed as minister for public information or public affairs, royalty po tayo. Ang tawag po sa atin pag tayo po ay kinakausap ng mga kapwa Muslim sa Sultanate of Sulu, Your Royal Highness. Hindi ko po hinihiligan sa aking po mga subscribers. Pero yan po ang aking pagka-Muslim. Sa religion, ako po ay hindi Quranic, pero nag-Hajj na po tayo. Ang tawag po sa akin sa religion, Haji Carbonell. Ang tawag po sa akin sa PUP, Professor Carbonell. Ang tawag po sa akin sa General Santos City, Councilor Waldy Carbonell. Ang tawag po sa akin ng mga kaibigan ko, Ka-Waldy Carbonell. Nung mga hindi ko po kaibigan, ang tawag ay Mr. Carbonell. Yung iba po naman na naging estudyante ko o gusto lamang magbigay galang, ang sabi nila ay Sir Carbonell. Hindi ko po hinihintay yan. Pinapaliwanag ko lamang kung saan po tayo nanggagaling at kung bakit meron po tayong kris at bakit meron po tayong baril. Lisensyado po tayo, licensed gun owner and certified practical shooter. Tayo po ay hindi nagcha-champion, pero kasama po tayo dun sa mga responsible gun owners. At kaya po ako may baril, kaya po ako lumaban o sumagot sa paghahamon ni Duterte ng barilan. Ang aking pong tingin, regalo yun, sapagkat yung mga kaibigan ko iba, inambus na lamang. Si Percy Lapid, hanggang ngayon, wala pang katarungan. Ilalim ni Duterte, wala pang katarungan. Sa ngayon, wala pa rin katarungan. At ito pong si John Vic Remulla, wala pang naiambag doon po sa paghahanap ng katarungan para kay Percy Lapid. Ng kanyang kasalanan lamang ay pagiging radio commentator na pareho ko sa isa kami istasyon at yung June pala na pinapatay ni Rodrigo Roa Duwag, traidor Duterte. Kung dinadakilan nyo isang duwag at traidor na Duterte, bakit ko masasabing duwag? Hinamon niya ako, sumipot ako, kala mo uto-uto.
paikot-ikot ako ron, dala ko yung pistola ko sa ilalim na Amerikana ko. Akala mo si Gary Cooper na handa makipagbarilan. Hindi po ako bumubunot sapagkat wala akong katunggali. Hindi sumipot si Duterte. Bakit? Sapagkat certified coward si Duterte. Nakakahiya. Ganun pa man, hindi po tayo matapang. Tayo po lamang ay naninindigan sapagkat ako po ang kawal ng demokrasya. Siyempre, pag kawal ka, meron kang Chris, meron kang mga koleksyon ng baril. Lisensyado po tayo magdala ng 5 baril. Lahat may lisensya, lahat may permit to carry. At ito po, ang lisensya naman ito ay nasa dulo. Pag kami sumita, tagpasin mo na. Lalo kung siya ay maka-China, lalo kung siya ay senador, itagpasin mo na. Okay? Yan po ang ating pong paninindigan. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Uy, wait lang. Oh.